Welcome sa ating classroom, ang Kuya Prof TV. This is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof. At kung ngayon ka lang nabisita sa ating classroom at kung hindi ka pa nakakapag-enroll, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin yung notification bell na yan sa baba para lagi kitang ma-notify kapag ka may mga bago tayong uploads. So, marami tayong mga lessons dito sa ating classroom at nagpapasalamat ako sa mga patuloy na uma-attend ng ating klase, ng ating lectures dito sa Kuya Prof TV. At kung ngayon ka lang nabisita sa ating classroom, iniimbitahan ulit kita, mga ka-dreamers. Iniimbitahan kitang mag-subscribe na, i-click na yung subscribe button na yun sa baba at i-click na rin yung notification bell na yan. Pangalawang beses na ako sa inyo nagre-remind. Kaya please, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At sa lahat, welcome. Nagkita-kita ulit tayo ngayong araw na to. At importante na lagi tayong nagkikwentuhan at lagi tayong nag-uusap dito sa ating maliit na classroom online. Okay? So, ito ay importante at mahalaga para sa mga kabataan, sa mga estudyanteng naka-tune in sa ating classroom ngayon. Okay? At kung hindi ka estudyante, syempre, kung magulang ka o may pamangkin ka na estudyante, ang vlog natin ngayon, ang video natin ngayong araw na ito ay para sa mga estudyante. Okay? So, ito ay study tips para sa inyo. Mga dapat mong gawin para gumaang ang iyong pag-aaral. Bakit ba kailangan nating pag-usapan na pag-aanin yung pag-aaral ng mga bata? Kasi di ba parang para sa maraming mga bata ngayon yung pag-aaral ay parusa. Bakit kaya nakikita nila itong parusa? Parang nakikita nila na pinahihirapan sila ng teachers nila, maraming pinapagawa. Alam niyo po mga ka-dreamers, yung curriculum kasi natin ngayon ay masyadong maraming task na pinapagawa kasi task heavy yung curriculum dahil gusto po ng curriculum natin, gusto ng gobyerno natin ngayon na-a-apply yung mga pinag-aralan nila na isa sa buhay nila. Ibig sabihin, may mga applications yan at yung application na yon, yung lahat ng principles na pinag-aralan nila, i-a-apply nila doon sa mga task ngayon. Dapat nakikita doon yung mga natutunan nila. Kaya, puro task po ang mga ginagawa ng mga estudyante natin, lalo na sa high school. Okay? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon, mga dapat mong gawin para gumaang ang iyong pag-aaral. Number one. Okay? Ito po ang number one, ka-dreamers. Avoid complaining. Okay? Maraming mga bata, maraming mga tao, hindi lang mga estudyante, ang complain, reklamo ng reklamo, imbes na maghanap ng solusyon doon sa ginagawa nilang bagay o sa kinakaharap nilang problema, complain sa trabaho, nagko-complain, puro trabaho, maliit naman daw ang sweldo, mabuti ka nga ka-dreamer may trabaho, yung iba wala. Mabuti ka nga nag-aaral, kung nag-aaral ka, yung iba hindi nag-aaral. Okay? So, avoid complaining. Kasi bakit avoid complaining? Kasi pag nagko-complain ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo, lalong bumibigat yung pakiramdam mo, yung loob mo, lalong bumibigat at nahihirapan kang gawin yung task na ibinigay sa'yo. Okay? Yung assignment na binigay sa'yo, simple lang. Pero dahil nagko-complain ka, pakiramdam mo, pinapahirapan ka ni teacher, okay? Kaya naman, hirap na hirap kang gawin yung trabaho, yung assignment. Kasi complain ka ng complain. Okay? So, yun yung sekreto dyan. Dapat, wag magko-complain. Maghanap ng solusyon dun sa problemang binigay. Parang math lang yan eh. Sa math problem, there is always a solution. Math, kahit gaano pa kakomplikado yung math problem na yan, there is always a solution. Hanapin mo yung solusyon. Okay? Sa buhay, ganun din. Hanapin natin yung solusyon kung ano yung problema natin. Okay? So, iyan yung number one. Dapat mong tandaan para gumaang ang iyong pag-aaral. At sa buhay, syempre, gagaang yung pakiramdam mo, gagaang yung takbo ng buhay mo kung naghahanap ka ng solusyon dun sa problemang kinakaharap mo, ka-dreamers. Okay? So, importante yan. Number one, tandaan mo. Number two, organize your schedule. Dapat lahat ng bagay na gagawin mo, schedule mo. Para hindi masakit sa ulo. Para hindi ka natuturete. Di ba? Natuturete kasi yung iba, sa sobrang dami ng ginagawa,
Dahil lang nga puro task tayo sa sobrang dami ng pinapagawa sa school, sa sobrang dami ng pinapagawa ni boss sa trabaho, di ba? So natotorete tayo pag sabay-sabay ng dumarating. So mag-schedule tayo. Pag nag-schedule ka, maiiwasan mo yung nagkakram. Okay? Pag naiwasan mo yung magkakram, hindi sasakit yung ulo mo. Hindi ka mahihirapan. So, you have to organize your schedule. Diba? Tingnan mo kung alin yung dapat mong unahin, yung urgent. Tingnan mo kung ano yung importanteng dapat na gagawin. Ano mong mas importante, yung urgent o yung important. Minsan, inuuna natin yung urgent kasi urgent yan eh. Diba? Kaagad. Yung important, importante pero baka pwede namang bukas mo pa simulan. Organize your schedule. Ano pa ba yung mga bagay na dapat mong ilagay sa schedule? Yung hindi masyadong importante na pwede pang next week. Di ba? So may mga ganon. So it is very important to organize your schedule. Kung yung araw na yon, ano yung dapat mong gawin, organize. May oras yan. Importante na sinusunod mo yung schedule na ginawa mo. You have to organize your schedule. Importante yan, ka-dreamers. Okay? Tandaan mo yan, ha? Huwag mong kalilimutan yan. Implement mo yan, gawin mo yan. Definitely gagaang ang iyong pag-aaral. Okay? Pati yung pagpi-Facebook, naka-schedule yan. Diba? Hindi buong araw Facebook. Hindi buong hapon, pagkagaling mo sa eskwelahan, pag upo mo sa sofa, sabi mo magre-relax ka, puro Facebook. Wag puro Facebook, schedule mo. That's why yung number 2 natin dito, ka-dreamers, ay organize your schedule. That is number 2, tandaan niyo yan. Number 3, organize your things. Hindi kung saan-saan lang nakalagay yung mga gamit mo. Huwag tayo masyadong maniwala dun sa nababasa natin sa Facebook o kung saan man na kapag ka-cluttered daw yung table mo ay senyales yan na ikaw ay matalino. Diba? Sige, sundan natin yon. Pero dapat naka-organize pa rin yung gamit mo. Okay? Para alam mo kung saan mo kukunin. Pero habang nag-aaral ka siguro, syempre nakalagay dyan yung mga gamit mo sa table. Pero after that, you should organize your things. Hindi iiwanan mo sa table mo yung kalat mo, yung mga gamit mo. Diba? Organize your things. O, halimbawa na, natulog ka, hindi mo inayos yung gamit mo, kinabukasan, medyo tinanghali ka ng gising at kailangan mong pumasok ng maaga. Kung doon mo palang aayusin yung gamit mo, malilate ka. Kaya, ka-dreamers, you have to organize your things. Diba? Pag hindi organisado yung mga gamit mo, hindi rin organisado yung isip mo, masakit yan sa ulo. At naaapektuhan yung performance mo. You have to do that. Organize your things. Take it or leave it. Basta ang sinasabi ko lang, you should organize your things kasi makakatulong yan sa yung performance. Kung ayaw maniwala, bahala ka. Pero kung naniniwala ka, sundan mo lang, tingnan mo lang, observe mo lang yung performance mo at makikita mo yung resulta niyan. Okay? Makikita mo yung resulta niyan, ka-dreamers, na kung organisado yung mga gamit mo, magiging smooth yung takbo ng mga gawain mo. Okay? That is number 3. Tanda mo yan. Number 3 ay you have to organize your things. Number 4, organize study group. Siyempre, hindi po natin lahat alam. Dapat tanggapin natin yon na hindi natin lahat alam. Okay? Sa math na lang eh. 'Di ba? Hindi ka magaling sa math, kailangan mo ng tulong ng iba. So, kung nag-organize kayo ng study group, kayo mismo nagtutulungan. Remember, you don't have the monopoly of knowledge. Hindi lahat alam natin. So, kung yung alam ng bawat isa ipagsasama-sama, yung lahat ng yon, pag napunta sa'yo, powerful yan. Dagdag tulong sa'yo yan. 'Di ba? Yung alam mo, binigay mo sa iba, senior mo sa iba, hindi naman mawawala sa iyo yun eh. Nasa iyo pa rin yun. Diba? Nasa iyo pa rin yun. Hindi nawawala talaga kapag ka nag-share ka. Diba? Tingnan mo na yung mga singers. Pag kumanta sila, yung mga singers na yan, pag kumanta sila, na-appreciate ng mga tao. Pero nawala ba sa kanila yung galing nila sa pagkanta? Hindi. Bagkus nadidevelop pa eh. Nahasa pa ng gusto yung talento nila. Ganon din sa math, sa pag-aaral. Kapag ka nag-share ka sa kanila ng mga alam mo,
napapractice ka pa nga. So, importante yon. Importante yon na you should organize a study group. Support group yan eh. Nagkakatulungan kayo. Sa eskwelahan, di ba, mayroon tayong, may mga eskwelahan kasi may tinatawag na collaborative laboratory. Ibig sabihin, doon din i-develop yung collaboration. Sinasana yung mga estudyante na magtrabaho ng magkakasama. Nagtutulungan. Before kasi parang competition masyado eh. Today, hindi competition ang dinedevelop. Hindi tayo dapat nagiging competitive at kaaway natin at tingin natin sa mga kaklase natin kalaban, kaaway, ka-competition. Dapat hindi ganoon. At hindi talaga dapat ganoon yung ginagawa sa eskwelahan. Di ba? So, tandaan natin, you have to collaborate. Makipagtulungan. Hindi natin kaaway yung kaklase natin. Hindi natin sila kalaban. Diba? Diba, walang first honor, second honor, third honor eh. Hindi isa lang yung first honor, hindi yung second honor, isa din lang. As long as nakukuha mo yung ganong grades sa bracket na yon, magkakasama kayo, matataas yung grades, lahat kayo with high honors. Kung hindi ka man umabot sa with high honors, with honors. Diba? May highest honor, pinakamataas, pero mahirap na siya, pero ang importante dito, kung mataas talaga yung grades mo at deserving ka doon, ibibigay sa iyon. Kahit ilan pa kayo. So, wala talagang puwang yung competition. Kundi, nandito, dinidevelop at pinopromote yung collaboration. That is number 4, you have to organize your study group. Makakatulong yan. Saan ba dapat nag-organize? Saan dapat kayo nagkakaroon ng study group? If you want to organize that study group, saan ba dapat? Mas maganda mga ka-dreamers sa bahay. Diba? Dapat yung mga kasama mo sa study group, kakilala rin dapat ng iyong mga magulang. Siyempre, alam mo ka-dreamers, kapag kakilala ng magulang mo yung mga kaibigan mo na kasama mo sa study group, susuportahan pa kayo niyan. Hindi lang sa pagkain, sa mga gamit pa. Kung kailan nyo mag-print, andyan si daddy, si mommy, susuportahan kayo sa mga pangangailangan nyo. Diba? Hindi pa magastos, kasi hindi kayo mag-organize para magkaroon ng study group sa labas. Diba? Pag nasa bahay lang, safe. Diba? So, tandaan yan. You have to organize your study group. Number 5, organize and explain your thoughts. Nabanggit ko na kanina, kapag nag-aaral ka at nagbabahagi sa iba, you should explain your idea to others. Habang nagpapaliwanag ka, napapractice ka. Importante yan na nakakapag-practice ka. At dapat willing ka rin tumanggap ng feedback. Okay? Kasi baka may iba, sinasabi mo na yung sinishare mo sa kanila, iko-correct ka ng classmate mo, sasabihin, classmate, sa paligid ko mas maganda kung ganito. Diba? Sabi ko nga, we don't have the monopoly of knowledge. Kaya, makokorek ka ng classmate mo, makokorek ka ng kaibigan mo na kasama sa study group. So, if you can organize your thoughts and if you can explain your thoughts, your idea to others, definitely, pagdating ng exam, pagdating sa classroom, mapapaliwanag mo rin yan ng maayos. Kasi nakaya mo ipaliwanag sa classmate mo eh. Nakapag-practice ka na eh. Diba? Kung kinorek ka man niya, pagdating sa exam, pagdating sa classroom, yung corrected version na nung idea mo, yung masishare mo sa klase. So, nakapag-practice ka, malaking tulong yan. Kaya wag niyong kalimutan that it is very important for you to organize your thoughts. Okay? Tandaan yan. Ito yung panghuli. Napaka-importante. Okay? Hindi pa panghuli. Pang-anim, be appreciative. Okay? Be appreciative. I-appreciate nyo na nag-aaral kayo. Tandaan, hindi lahat ng bata nakakapag-aral. Hindi lahat ng estudyante hindi lahat ng bata na pagbibigyan o nagkakaroon ng pagkakataon maging estudyante. Kaya, kung nag-aaral kayo, be appreciative. Kung saan mang eskwelahan yan, huwag niyong tingnan na yung eskwelahan ay isang lugar na pinahihirapan kayo. Yung eskwelahan ay isang lugar kung saan hinuhubog kayo na maging mabuting tao, maging mabuting individual, at mabuting mamamayan, at magiging produktibo, at makakatulong sa kapwa. Okay? So, be appreciative. Be appreciative of the school that you are in right now. Hindi iyan lugar kung saan pinahihirapan kayo. Be appreciative also of your teachers. Hindi sila nandun para
pahirapan kayo at bigyan kayo ng maraming assignments, tasks. Huwag niyong tingnan na yung assignment at task ngayon ay pagpapahirap sa inyo. Ginagawa po yun mga ka-dreamers para kayo ay linangin. To develop you to become productive members of this society. Okay? Napaka-importante niyan ka-dreamers. Huwag niyong kalilimutan yan. Okay? Be appreciative of your school, of your teachers. And of course, be appreciative of your classmate. Siyempre, hindi lahat ng classmates mo kaibigan mo. Pero magpasalamat ka dahil kasama ka dun sa section na yon. Dahil kasama mo siya, hindi mo man siya kaibigan, kasama mo siya at malamang baka may matutunan ka sa kanya. Okay? Huwag mong tingnan na mayabang siya, ganun lang talaga siguro siya. Tingnan mo kung ano yung mabuting bagay sa kanya at ma-appreciate mo yon. Diba? Nobody's perfect. Ikaw rin may kapintasan, ako din. May kapintasan, walang perpekto. Pero, be appreciative of your classmates. Magpasalamat tayo dahil kaklase natin sila. Dahil araw-araw nakakasama natin siya. Who knows eventually, yung kaklase na kinaayawan mo ngayon, siya yung magiging best friend mo. Okay? Nangyari sa akin yon. Yung kinaayawan kong kaklase ko, siya yung naging best friend ko. Okay? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ganyan po yung buhay. Hindi natin alam. That's why I am advising all students, okay, mga ka-dreamers, be appreciative, okay, of your classmates. And also be appreciative of the tasks that are being given to you by your teachers. Yung mga task ngayon ang makakapag-develop sa inyo, makakapag-stretch sa galing nyo. Pag tinula kayo sa wall ng mga task ngayon, ito yung makakapag palabas, okay, ng inyong husay at galing. Tingnan niyo yan. Hindi nyo makikita yung tunay nyong galing kapag ka nasa comfort zone kayo. Hindi nyo makikita yung tunay nyong galing kapag ka komportable lang kayo sa mga bagay. Sa mga challenges at dun sa mga mahirap na sitwasyon, dun lumalabas yung tunay mong galing. Hindi ka magaling kung lagi kang nasa comfort zone. Hindi ka magaling. Makikita mo, tulad ng sinabi ko kanina, yung tunay mong galing kapag ka dumaan ka sa matinding pagsubok. Tulad ng ginto. Okay? Tulad ng ginto, ka-dreamer. Yung tunay na napakagandang ginto ay dapat dumaan sa napakainit na apoy bago mo makita yung tunay na galing at ganda ng ginto. Okay? Tandaan mo yan. Tulad nyo, tulad nating lahat, dapat dumaan tayo sa mga challenges na yan para lumabas yung ating tunay na tayo, yung tunay na galing natin. Okay? So, napaka-importante niyan, ka-dreamers. Ito yung panghuli. Take a regular break. Siyempre, nakakapagod kaya sa school, nakaka-stress. Diba? Minsan may makakabanggaan ka, minsan may makakatampuhan ka. Stressful yon. Diba? Stressful yon. That's why I am suggesting to you that you have to take a regular break. Sa weekend, di ba? Once a week, pwede nyong sabihin kay mami at daddy, kay nanay at tatay, lumabas kayo, mamasyal kayo kahit sa park lang. Di ba? Ang daming mga park na pwede nating puntahan. Walang bayad, libre yon. Huwag kayong gumastos at bumili ron, magbaon. Nakaka-relax. You have to take a regular break. Kung everyday nag-aaral ka, di ba? Sa isang vlog ko na sabi ko na you have to take a break. Pagkatapos mo mag-aral ng isang subject for 30 to 45 minutes, have a short break, mga 5 to 10 minutes. Then after that, go back to your next subject. Aralin mo yung subject niya for 30 to 45 minutes. After that, break, 5 to 10 minutes. And then, pagkatapos ng two subjects na magkasunod na yon, have a longer break. Mga 30 to 45 minutes. Parang sa eskwelahan, pagkatapos ng 2 o 3 subjects nyo, magbe-break kayo, may recess. Diba? Ganun din sa pag-aaral sa bahay. May break din. You have to take a regular break kasi nakakapagod talagang mag-aral. Diba? Magsa-shut down yung, shut off yung inyong mind. Hindi mag-a-absorb ng new ideas yan kapag kapagod. So you have to take a regular break. Okay mga ka-dreamers?
Sana natutunan nyo yung 7 mga bagay na to para gumaang ang iyong pag-aaral. Importante yan, tandaan. Pwede nyong simulan isa-isa bawat araw. Tingnan nyo yung magiging epekto sa inyo kapag sinunod nyo yung 7 mungkahi na yan para gumaang ang iyong pag-aaral. Okay? Naway may natutunan tayo mga ka-dreamers sa binahagi ni Kuya Prof ngayon sa ating klase dito sa classroom na ito, ang Kuya Prof TV. At kung nais nyong maging speaker si Kuya Prof sa inyong event sa eskwelahan, pwede nyo akong imbitahan. Just message me sa aking number 0932-8493842 o i-message nyo ako sa aking FB page, Kuya Prof TV. At pag-usapan natin yung detalye. Tingnan nyo lang at tingnan natin yung schedule. Okay? Basta magpadala lang kayo ng message kung interested kayo. At kung ikaw ay interesado na magkaroon ng personal coaching with Kuya Prof, personal or online, pwede rin. Just message me. Okay? Muli, ito si Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos, ayos!